Magandang gabi. Ito po ang iyong Kuya K. Ay nagbabalik po tayo para sa ating panibago na namang kwento na magmumula sa ating isang kaibigan. At atin po itong ibabahagi sa inyo upang patuloy tayong makapagbigay ng init at ligaya sa inyo, lalo na sa gabi sa oras ng inyong pamamahinga. Pero po, bago po nating umpisahan yan, ako po ay naghihingi ng konting suporta. Kung pwede lamang ay paki-subscribe naman po itong ating munting channel para po tuloy-tuloy po yung ating pagbibigay ng init at ligaya sa inyo sa oras ng gabi. So, atin na pong umpisahan ito at hindi na natin patatagalin. Ang karanasan na ito ay kukwento sa atin ng isa nating kaibigan. At ito ang kanyang karanasan. Magandang gabi, Kuya K. Ako nga pala si Ronron, 45 years old. At tubong Cotabato City. At ito ang aking kwento. Kasalukuyan, akong nagtatrabaho dito sa Maynila bilang isang private driver sa aking amo dito sa Chinatown. Habang ako'y nagpapahinga sa kondo ni boss, ay bigla akong nakatanggap ng tawag mula sa aking misis. Partner, pumunta ka ng airport at sunduin mo si Risa, yung bunso namin, kasi nasa airport siya. Diyan at na-cancel ang flight niya papuntang Cotabato City. Kaya tulungan mo siya doon. Puntahan mo at i-booking mo siya uli kasi hindi pa niya alam ang pasikot-sikot sa airport. Ang sabi ng misis ko. Okay partner, sagot ko naman sa kanya. Pero teka, may number ba siya? Kasi wala akong contact diyan kibunso mo. Tanong ko kay misis. Meron, antayin mo, tatawag sa iyo pagkatapos natin mag-usap. Sige, sagot ko naman kay misis. Maya-maya ay may tumawag nga sa akin. Hello, Kuya Ron. Si Risa ito. Naalala mo pa ba ako? Si Bunso, sunduin mo ako dito. Ang sabi sa akin. Oo, sige, sagot ko naman. Kaya dali-dali akong nagbihis upang puntahan si Hipag sa airport. Matagal na nga pala itong hindi nakauwi dahil nagtrabaho ito sa barin. Ngayon ko lang uli siya nakita. Ngayon ko lang siya uli makikita. Buhat ng hinatid siya namin noon sa airport palabas ng bansa. Hating gabi na at kailangan makarating ako agad sa airport. Mag-alas 2 na nang makarating ako sa airport at nakita ko si Hipag. Risa, ikaw ba yan? Tanong ko sa kanya. Oo kuya, ako ito. Bakit? Parang natulala ka. Hindi mo na ba ako nakikilala? Ha? Ay, kasi sobrang ganda mo na. Sobrang ganda mo na talaga. Ito naman si kuya. Binubula pa ako. Bungad naman niya sa akin. Bakit ka naantala? Tanong ko kay Hipag. Nagkamali ng booking ng pizza ang employer ko. Kahapon pala ang kinuha niya na local flight. Ito, alam mo December, kaya fully book lahat ng airlines. Sabi ni Hipag. So ano ang gusto mong gawin ko ngayon? Tanong ko sa kanya. Ayokong magtagal dito kuya. Pagod na ako at inaantok na. Pero gusto kong mag-travel kahit mag-bus na lang.
papuntang Davao. Doon muna ako tutuloy kay Auntie Emma ng 2 araw. Saka ako uuwi sa atin sa Cotabato, sabi ni Hipag sa akin. O sige, kung yan ang gusto mo, ay ihatid kita sa terminal ng bus. Ngayon, dala ko naman ang sasakyan ng amo ko, pinahiram sa akin. Ganun po ba? Sige kuya, may bagahe pa naman ako. Ayun o, 2 malita, malaki. Oo, sige, halika na, ako nang bahala diyan. At lumakad na kami palabas ng airport, papunta sa sasakyan. O ito na yung sasakyan natin at didiretso kaagad tayo sa bus terminal. O sige kuya, ikaw nang bahala at ako muna iidlip sandali habang nagdadrive ka, sabi ni Hipag sa akin. Habang nagmamaniho ako, ay pasulyap-sulyap ako sa salamin. Talagang gumanda ng husto itong si Hipag. 23 anyos lang ito ng mangibang bansa. Sumalamang nasa 27 anyos na ito at dalaga pa. Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating na kami sa bus terminal. Dakong 4:00 ng umaga. Agad kong pinark ang sasakyan at agad kaming pumasok sa terminal. Ang daming tao, sobra. Kuya, ang daming tao, haba pa ng pila. Paano ito? Tanong ni Hipag sa akin. Huwag kang mag-alala, gagawa ko ng paraan. Ako muna ang pipila habang ikaw ay maupo dito at maghintay. Tawagin lang kita pag malapit na ako sa booth. Okay? At pumayag naman si Hipag. Mag-alas 7 na ng umaga nang makakuha kami ng ticket dahil nga fully book ang mga schedule. Kuya, paano to? Mamayang umaga pa ng 2:00 ang alis ng bus. Saan ako magpahinga? Di ko kaya dito sa upuan. Ang ingay at ang daming tao. Tanong ni Hipag sa akin. Ako ang bahala kung payag ka. Ihatid kita muna para makapagpahinga ka. Ihatid saan? Tanong niya sa akin. Itinuro ko ang hotel na malapit sa kabilang kanto. Doon kita ihatid para magpahinga. Huwag kang mag-alala. Kay boss ang hotel na yan. Ihatid kita doon at balikan kita sa hapon dahil babalik ako sa Chinatown. Talaga kuya? Sa bus mo yan? Ang yaman pala ng bus mo. Sige, hatid mo na ako. Sobrang pagod na ako eh. Halatang excited na ito. At yun nga, hinatid ko siya sa hotel at pinasok sa loob. Wow, ang ganda. Gustong gusto ko ito. Ngayon pa lang ako makatulog ng ganito, ang sabi ni Hipag. So ako naman ay nagpaalam na sa kanya. Hipag, aalis na ako. Maiwan kita dito. Babalikan kita sa hapon. Ano man ang kailangan mo na makain, tumawag ka lang sa counter at i-charge mo sa akin. Kilala ako diyan at sinabi ko na doon na asikasuhin ka. Ako na ang bahala. Ganun ba kuya? Ay tika, ayoko na walang kasama dito. Dumito ka muna. Mamaya ka na lalabas. Maligo muna ako. Ha? Ang sabi ni Hipag sa akin. O sige kung yan ang gusto mo. Sumang-ayon naman ako. At agad siyang pumunta sa banyo upang maligo. At ako naman ay naupo sa maliit na sopa at nanood ng TV. Pagkalipas ng ilang minuto ay lumabas na si Hipag at nakatapis lang ng towel. Napakaputi ng katawan niya. Medyo nainitan ako pero hindi ako nagpahalata. Kuya, sinsya ka na ha, naabala kita. Sandali lang, tatawag lang ako kay ate.
sabihin ko na dito na ako nagpahinga at umalis ka na. O sige, ikaw nang bahala, sagot ko naman sa kanya. Kaya ako'y lumabas na ng kwarto at tamang-tama ako'y nasa biyahe na at habang nagmamaniho, tumawag sa akin si Mrs. Partner, nasaan ka na? Tanong niya sa akin. Sumagot ako. Dahil video call ay kita ni Mrs. na nasa biyahe na ako. Kaya binaba na ang sipi. Okay, mag-ingat ka sa pagmamaniho. Sunduin mo na lang siya doon sa gabi at ihatid mo sa terminal. Ang sabi ni Mrs. Okay partner, ako na ang bahala, sagot ko naman. Pagkatapos namin mag-usap ay nagring uli ang sipi ko at si Hipag pala ang tumawag. Hello kuya, nasaan ka na? Malayo ka na ba? Tanong ni Hipag. Hindi pa kalayuan. Bakit? Ang sagot ko sa kanya. Bumalik ka na po rito kuya, ngayon na. Bakit? Ang tanong ko. Basta bumalik ka, importante lang. So hindi na ako nangulit. Napilitan akong bumalik sa hotel. Pagdating ko sa hotel, ay agad akong kumatok sa pinto. Bumukas ito at pagpasok ko, sabay yakap ni Hipag sa akin. At umiiyak siya. Bakit ka umiiyak? Ang tanong ko. Anong nangyari? Kasi kuya, nahuli ko ang boyfriend ko, may kasamang babae. Yun ang sumagot sa cellphone niya at binidyo call pa ako na natutulog ang boyfriend ko na katabi niya. Walang iyang babae. Ayun, binlock ko na sa Facebook at Messenger niya. Masakit man, pero okay lang, lilipas din ito. Yun ang sabi ni Hipag. Nagkita na ba kayo niyan? Tanong ko sa kanya. Hindi pa kuya, magkikita pa lang sana kami. Buti nalaman ko na. Hayaan mo siya, ayoko na sa kanya. Habang nag-uusap kami, nakayakap pa rin si Hipag sa akin ng mahigpit habang papalapit kami sa kama. Kaya dama ko ang init ng damdamin niya at langhap ko ang kanyang bango. Napaupo kami sa kama, pero nakakapit pa rin siya sa akin. Inihiga ko siya at hindi pa rin ito bumibitaw. Lumapat ang katawan namin sa kutson at nakahiga na kami, pero hindi pa rin siya bumitaw. Kaya lalo akong nakadama ng init at pagkakaroon ng alab sa aking sandata. Hinaplos-haplos ko ang kanyang buhok ng kaliwang kamay ko. Napangiti lang si Hipag at lalo pang humigpit ang yakap sa akin. Langhap na langhap ko ngayon ang kanyang bango at kasariwaan. Alam mo Hipag, tarantado yung boyfriend mo. Hindi niya alam na napakaswerte niya sa'yo. Mabait na, masipag, maganda at mabango pa. Sa sinabi kong yon ay napangiti na si Hipag. Sabay sabi niya sa akin. Oo nga kuya, napakatanga. Imbis na matikman niya na sana ang pasalubong ko sa kanya, ay sa iba na lang mapupunta. Wika ni Hipag. Anong pasalubong yun Hipag? Gusto mo bang malaman kuya? Oo, ano ba yun? Tanong ko uli. Kung gusto mong malaman, kuya, ay buksan mo. Sabay halik niya sa labi ko. Sinsya na kuya, wala pa akong alam eh. Pero pagbubuksan mo, pwede ba? Dahan-dahan lang po kuya. Ang sabi ni Hipag. Oo ba? Ang sagot ko naman sa kanya. Sa sinabi niya, ay nakuha ko ng ibig sabihin. Kaya ang ginawa ko,
Siniil ko siya ng halik sa labi. Ang tamis, halatang wala pa siyang karanasan. Nag-init na kaming dalawa. Umaalab na rin siya dahil nagpapaubaya na ito. Sabik na ako talaga. Agad kong hinubad ang mga damit ko at inumpisahan kong pagapangin ang aking labi sa liig niya patungo sa dalawa niyang suso na napakabilog. Mapupula ang utong. Oh, ang sarap dumidi. Tinanggal ko na ang suot niyang damit habang gumagapang ang dila ko pababa sa puso niya. Dahan-dahan kong inalis ang kanyang panty at patuloy na pinapagapang ang dila ko mula sa puso niya at umabot na ito sa gitna ng maumbok at malinis niyang poks. Oh, sinibasib ko ito ng maayos. Kinain ko ng matagal hanggang umagas ng husto ang katas ni Hipag. Oh, kuya, ang sarap naman yan. Oh, oh, ah. Nanginginig pa ang balakang ni Hipag habang kinakain ko at sinisip-sip ang poks niya. Animoy dila ng aso ang ginagawa ko. Sip-sip ng sip-sip sa umaagos na katas ni Hipag. At dito na ako nakasigurado sa isang bagay. Akin na nga ito. Ungol ng ungol si Hipag sa sarap. Kaya ngayon, muli kong pinagapang ang dila ko paakyat sa kanyang pusod, patungo sa dalawang maumbok na suso niya. Presko pa si Hipag at habang nakadidi ako sa kanya, ay ibinuka ko uli ang hita niya at dahan-dahan kong itinutok si Manoy sa pintuan ng kanyang kuweba. At habang nakayapos ako sa kanya, ay dumapa na ako upang ituloy ang pagdiin ko ng Manoy ko sa kuweba niya. Oh, kuya, dahan-dahan lang po. Ang laki pala niyan. Pilit niyang tinitignan ang kuweba niya habang bumabaon ang ulo ni Manoy sa poks niya. Oh, wag mag-alala Hipag. Ako ang bahala. Kapit ka lang sa bisig ko. Oh, ang sabi ko sa kanya. Upo kuya, dahan-dahan lang po. Oh, ang sabi ni Hipag habang umuungol. At nang makapasok ang ulo ni Manoy, ay sinimulan ko itong iatras abante upang padulasin ang kuweba ni Hipag. At nang dumulas ito, ay muli dahan-dahan kong idiniin si Manoy papasok sa loob. At ito na. Oh, pumapasok na kahit nasisikipan ito sa loob. Oh, sigurado na ako. Hindi pa napasukan ang kuweba ni Hipag. Ako pa lang ang una. Oh, muli kong dinahandahan at dinaganan siya. At dinagdagan ko pa ang pagdiin kasi sobrang sikip at ang sarap ng umaagas na katas ni Hipag. Oh, kuya, masakit. Dahan-dahan lang po. Muli na namang sambit niya sa akin. Oo, ako ang bahala. Ito malapit na. Kapit ka lang. Oh. At itinudo ko na ang tulak sa loob. Halos itulak ako ni Hipag.
Ngayon, lubos nang nakapasok si Manoy ko sa puks niya. Hinalikan ko muna siya sa labi ng matagal habang unti-unti kong iniatras abante si Manoy ko sa loob ng puks niya. Oh, oh, napakasarap at ganap na itong nakapasok ng sagad. Oh, kuya, ang sarap na po. Ang laki ng kargada mo. Ang haba. Oh, oh. Uy, pag yakap lang, namnamin natin ang ligaya nito. Oh, at patuloy kong binayo ang poks ni Hipag. Habang nakadidi ako ng palipat-lipat sa magkabila niyang mga suso. Oh, kuya, masarap na po. Oh, uy, pag tutuluyan ko na ito ha. Di ko na mapigil. Oh, at ito na nga, pumapalakpak na ang poks ni Hipag. Sa bilis ng sakyud ko, naabot ko na ang hangganan sa loob niya. Oh, at siya naman, napakalakas na rin ang ungol. Oh, kuya, kuya, ang sarap. Uy, pag malapit na akong pumutok. Sige kuya, iputok mo. Gusto kong maranasan yan. Uy, pag ayan na, salubungin mo ako at sabay tayo. Opo kuya. Ayan na po. Nag-alab na kaming dalawa at ito, malapit na akong sumabog. Sinagad ko ng husto. Hipag, ayan na ako. Opo kuya, ayan na rin ako. Kuya. At yun, sabay kaming umabot ni Hipag sa ulap. Sobrang sarap. Sobrang saya. Maigpit ang yakap naming dalawa habang dinadama ang pagsabog ng aming mga alaga. Habang nakadapa ako sa kanya ay nakabaon pa ito at nakababad sa loob. Pakiramdam ko matigas pa rin si Manoy. Kuya, ang sarap-sarap pala. Hipag, salamat ha. Ang sarap ng pasalubong mo sa akin. Gustong gusto ko. Opo kuya, para sa'yo yan. Swerte ka. Napatawa si Hipag. Totoo naman, sariwa pa siya at napakaganda. At habang nakadapa ako sa kanya, nakayakap at nag-uusap kami. Pero habang nag-uusap kami, ay paglipas ng ilang minuto, sinubukan kong igalaw si Manoy sa loob ng kanyang poks. Muli itong tumigas. Inatras abante ko ulit at ito na naman. Tumigas na at muli na namang umagas ang katas ni Hipag. Kuya, ang sarap na naman. Sige po, ituloy nyo. Hipag, ito na uli, sabay na uli tayo. Habang binabayo ko siya, ay tinagalan ko ang paglips to lips sa kanya. Habang pabilis ng pabilis ang pagbayo ko sa poks niya. Ang sarap talaga. Hipag.
tuloy-tuloy ang ungol naming dalawa. Oh, Hipag, sabay uli tayo. Malapit na ako. Oh, opo kuya, sige po. Oh, malapit nang pumutok, Hipag. Oh, oh, ayan na. Oo kuya, ang sarap na po. Oh, oh. At ito na nga, pumutok na naman si Manoy sa loob. Hindi ko na mabilang kung ilan. Sobrang ganado ako dahil virgin pa si Hipag. Kuya, ang sarap pala talaga. Oh, oo Hipag, nagustuhan mo ba? Opo kuya, gustong gusto ko po. Okay lang ba sa'yo? Ulit-ulitin natin habang dito ka pa? Opo kuya, okay lang po basta kaya mo pa. Salamat Hipag ha. Maya-maya kain muna tayo para may lakas. Opo kuya, sige po. At yun, bumangon kami sa kama at sabay pumunta sa banyo at naghugas. Pagkatapos namin maligo, ay binuhat ko siya pabalik sa kama. Hindi ko na siya pinasuot ng damit, pati ako. At kumain kami. Nag-usap at pagkatapos nahiga uli. Madilim na pala sa labas. Hipag, okay lang ba? Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya. Okay lang po kuya, idlip uli tayo, ang sabi ni Hipag. Okay, mag-alarm lang tayo para ihatid kita sa terminal. At yun ay pagkatapos nating matulog. So pagkalipas ng 2 oras ay una akong nagising at tiningnan ko ang orasan. May 3 oras pa bago ang biyahe ng bus at malapit lang naman dito. Uminom muna ako ng juice at pagkatapos ay muli kong tinanggal ang kumot na nakabalot sa katawan ni Hipag. Nakatagilid ito. Hinawi ko ang mga hita niya at ibinuka. Kailangan makapaputok uli ako habang may oras pa. At muli ay tigas na si Manoy. Dumapa uli ako sa kay Hipag at dahan-dahan na ibinaon si Manoy habang hinahalikan ko siya sa labi. At pabilis ng pabilis ang pagsakyod ko sa pox niya. Nagising si Hipag. Oh, kuya, ang sarap na naman. Oh, bilisan mo pa kuya. Oh, oo Hipag. At ito na, nanginginig na ako. Malapit nang pumutok si Manoy. Oh, oo kuya, iputok mo lang po. Oh, sige sabay tayo Hipag. Ayan na, malapit na Hipag. Sige po, iputok mo kuya. At iyon na nga, sumabog na naman ito sa loob. Ang sarap talaga ni Hipag. Kuya, ang dami po. Binuhos mo na lahat. Oo, lahat na yan. Sobrang dami yan. Oo kuya, ang lakas nyo po. Ang gagaling-galing nyo talaga. Gustong gusto ko. Ang sabi ni Hipag sa akin. Paano yan? Uuwi ka. Kailan natin uli gagawin ito? Tanong ko kay Hipag. Pagbalik ko ng Maynila kuya, may asikasuhin ako at doon makaka-score ka na uli. Sabay ngiti niya sa akin. Salamat Hipag ha, ang bait mo talaga at ang sarap-sarap pa. O paano, ihatid na kita? Maya-maya pagkatapos ng maghugas at magbihis ka. Okay? Opo kuya, maghugas na po ako. At yun nga, paglipas ng 1 oras, ay hinatid ko na si Hipag
sa bus terminal at nakabiyahe na ito pauwi sa Davao. At paglipas ng 1 linggo, bumalik siya ng Maynila. At ito, tuloy ang ligaya namin dahil ayon sa kanya, okay lang daw na diligan ko siya at kung magbunga man, doon daw niya isilang sa ibang bansa. So napakaswerte ko talaga, Kuya Kay. So ito lang po ang karanasang maibabahagi ko sa inyo. At sana'y nagustuhan nyo ang aking kwento. Hanggang sa muli, magandang gabi. Ako po si Ronron. Well, ang swerte mo talaga, Ronron. Isa ka sa mga maswerteng nagbahagi ng iyong karanasan. So, good luck na lang sa iyo, ano? At sana'y tuloy-tuloy ang ligaya mo. So, yun po mga kaibigan. Ang karanasan ng ating isa nating kaibigan na ibinahagi sa atin. Kaya kung nagustuhan nyo po, ay patuloy lang po kayong sumubaybay dito sa ating munting channel. At paki-subscribe na lang po para maging updated kayo sa susunod nating episode na gagawin at i-upload. So maraming salamat. Don't forget to subscribe, like, and share. Magandang gabi. Ito ang inyong Kuya Kay.